Hello mga kasari, isang maulan na hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay mag-share po ako sa inyo ng pricing tips. So i-share ko sa inyo guys kung magkano yung pinapatong ko, kung magkano yung patubo ko sa mga items, sa mga iilang items na i-share ko sa inyo ngayong araw na to mga kasari, para magkaroon kayo ng idea kung paano ba mag-pricing ng tama sa ating sari-sari store. Syempre mga kasari, ito ay guide lamang sa inyo. Depende pa rin po sa inyo kung ilang porsyento yung ipapatong nyo sa inyong mga paninda. Unahin na po natin mga kasari dito sa alak na gin bilog. So, ang bentahan ko po nito ay 70 pesos. Ang puhunan na po nito ay 61. So, 9 pesos lang po yung ating tubo dyan. Sa 61, ipagpalagay nating 15%. So, nasa 9.15. Siguro yung ano natin dito is nasa 14 to 15% yung patong natin dito. So, tama lang po yun. Dati nga 70 na bentahan ko nito. Niremain ko lang. Tumaas siya. Nasa 57 lang, diba dati yung puhunan nito. Tumaas siya ng nasa 4 pesos. So, tayo yung nawalan ng tubo, pero same pa rin ang bentahan. So, dito naman po sa Emperador. So, nakalimutan ko yung puhunan nito eh. Puhunan yata nito ay nasa 165, mga ganon. Kung 165 yan guys, yung puhunan yan, ta-times natin sa 15%. Plus 165. So, ayun. 180 lang kasi bentahan ko niyan. So, walang 15%. Nasa 10% lang yung patong natin sa, plus 165. Ayun. Nasa, labis pa nga sa 10% eh. Ayan 181. Siguro nasa 9% yung patong lang natin dyan. Iba-iba guys eh, yung patong natin sa mga alak. So, dito, 121 ang puhunan ng 4, 140 lang yung ating bentahan. So, meron lamang po tayong 19 pesos. So, 121 times natin sa 0.12. So, kulang siya. Times natin sa 15%. 121 times 15%. Ay, mali. 121 times 0.15. So, 18.15. Konti na lang, 'di ba? 19 pesos na. So, nasa ano nga siya? Nasa 15 to 16% yung patong po natin dito. So, may tubo tayo na 19. Alam ko sa ibang lugar, guys, iba-iba tayo ng pagpa-pricing. Kaya ito ay kung taga Cavite area kayo, ayan, taga Cavite ako, marahil ay parehas tayo ng patong. So, dito naman tayo sa kape. Puhunan ng kape, 125. Yung common na, puhunan, 125. So, sa 125, divide natin sa 10, kasi sa isang tay, 10 siya eh. 10, day 12.50. Bentahan lang natin ay 15. Meron lamang tayong 250. So, sa 12.50, medyo malaki guys eh. 12.50 times 0.10. So, 1.25. Tubo natin dyan nasa 20% sa kape. 250 yung patong natin. Tapos, saan pa ba tayo? Sa mga condiments, guys, ang patong ko dito, 2, 3. For example, dito. Dato puti. Nasa 14 yung puhunan niya. Plus 2 tayo. 16 yung bentahan ko. Dito, guys, sa Lawrence, nasa 13 yung puhunan niya. Plus 2, 15 yung bentahan natin. Basta pagdating guys sa mga condiments, plus 2, plus 3 lang ako. Tulad nito, lagpas 10 point something na yung puhunan niya, wala pang 2 yung patong ko. Yan 12. Basta yung toyo guys, 12. Tapos yung suka, tag 10 lang yan. Puhunan niya nasa 7 point something. Pagpalagay na natin na 8. So, plus 2 lang tayo dyan. Tapos ito guys, yung binibilan ko ngayon ng crispy fry, medyo mataas. Halos wala pang 3 yung ko, nasa 7 point something. Pagpalagay natin 250 lang. 'Di ba? Magkano lang yung patong natin doon, guys? Pagpalagay natin 1750 times 0.2. 'Di ba? Labis pa. So nasa 15% lang yung
patong natin sa crispy fry. Kasi sa lumalabas na 3.5 eh. So, hindi naman tayo tumutubo nun, 250 lang. So, bawasan natin ng 5%. Nasa 15% lang yung natin dyan. Dito guys, sa delata na tong Pure Foods corned beef 150 grams, 10% lang yung ko dyan, patong. Pero, ang laki kasi ng puhunan niya, pumatak pa rin siya na 87. Yan. Pag malalaki yung puhunan, kapag inanuhan mo ng kunwari, pinatungan mo ng 20%, ang laki din ng madadagdag na presyo. Kaya wag tayo masyadong, guys, hindi tayo doon nagbe-base, guys. Depende pa rin yung pagpa-pricing natin kung gaano kabenta or kung gaano katumal yung items. Kasi kapag kunwari malaking halaga tapos 20% ka pa magpatong, baka abutin na yan ng 100 plus. Kaya depende pa rin po yun sa atin mga kasari. Tulad dito, 33.50 yung puhunan niya, luncheon meat. So, bentahan ko 38. Ang patong ko, nasa 4.5 ganun dito. Luncheon meat naman kasi to guys. Tapos dito, 29 puhunan, plus 3 lang ako. Yan, halos sa mga delata ko guys, plus 3 lang ako. Kapag nakita kong bumababa tulad nito, wait lang. Eto guys, meatloaf natin. Nakita kong bumaba siya, 26 na lang. 27 yan dati. Tapos ito, nasan pa ba? Yung corned beef natin, ayan, 39 yan sa akin dati, 37 na lang. So, ako guys, sa pagpa-pricing, hindi ako masyadong gahaman. Kapag nakita ko naman na bumaba yung presyo, binababaan ko din yung bentahan ko. Ganun ako guys. Pero kapag nakita kong gumalaw yung item or tumaas, tulad itong cowbell, sa gyms ko pa siya nabili, mura na yung mga paninda doon. Lalo na kung kay Pure Gold ko yan binili, baka hindi lang 50 yung pricing ko dyan. Dati 49 bentahan ko, price increase lang ako ng piso. Ayan siya, oh. 'Di ba? Tapos sa mga delata, dating tagto 28 yan, ngayon 27 na lang kasi may nabilihan nga ako na medyo mura-mura sa gyms, kaya nagbaba din tayo guys ng pricing. So ganun po tayo sa ating sari-sari store. Doon po tayo tatangkilikin ng mga customer kapag mababa po tayong magpresyo. Pero depende pa rin po yun sa inyo kasi may iba't iba po tayo ng klase ng pamimili. Yung iba, yung sa transportation, syempre yung iba walang sariling sasakyan, nag-uupa pa, dinadagdag nila yun sa pinuhunan nila sa mga items. So, valid naman yung reason nila. Meron naman mga tindera na may sarili ng sasakyan, so hindi na ina-additional doon yung ginastos nila sa gasolina. So, depende pa rin po yun sa inyo mga kasari. Ito lamang ay guide. So, gaya nito sa Dewey Donut, magkano yung puhunan nito sa isang balot? 100 plus, 'di ba? So, halos pumapatak na sa 10 point something yung puhunan kada isang Dewey Donut. Ganyan. So, 12 yung bentahan natin. Ganyan mga kasari. Sari Choco, 12.50 yung natin, yung puhunan. 15 yung ating bentahan. May 250 tayo. Ganun lang guys yung pagpa-pricing natin. Gaya ng sa natin, Safeguard. Magkano na guys puhunan ng Safeguard? Pwede na nga natin yung ibenta ng 23. Pero binabenta ko lang ng 22 kasi yung puhunan niya 1950. 'Di ba mga kasari? Nasa 2.5 lang yung patong natin dyan. Tapos sa mga fabric conditioner, yan gaya nito. Puhunan nito 5.41, ganyan. Bentahan natin 7. 'Di ba? Piso mahigit la ang halos yung ating patong. Gaya naman dito sa ating corn beets. Ang puhunan nito 15.50, 15.55. Bentahan natin 18. So nasa 2 point something din yung natin, yung presyo. Tapos ito, ayan, yung nagaraya natin nasa halos 11 pesos. So, plus 3 tayo dyan sa nagaraya. 14 yung ating bentahan. And then, sa piatos natin, nasa 16 point something yung puhunan niya. 19 yung bentahan natin. So, meron tayong tubo dito na wala pa halos 3 pesos. Ganon. Tapos, dito guys, yung puhunan ng cream silk, nasa
6 point something, ganyan, 8 lang yung bentahan natin. Sa iba, 9 na yan. Tapos kanina may nag-comment sa vlog ko or kahapon, yung mga powder daw nila tagta 10 na. So sa akin is 8 pesos pa din yung mga surf powder. Yung mga jumbo na twin, yung Ariel Tide, tag 16 naman yan. Medyo madilim lang guys kasi hindi ko pa binubuksan yung mga emergency light. Gaya ng pansit canton guys, nakukuha natin siya minsan na nasa 13.95, ganyan, 14. Plus 2 lang tayo doon, 16 yung bentahan natin. So, ganun guys. Tapos sa egg, mahal na ng puhunan ng egg. 255 na per tray, pumapatak na. Ang puhunan niya ay 8.5. Meron lang tayong 150 kada isang peraso ng itlog. 150 ang tubo natin dito. Paliit na ng paliit guys. Pero same pa rin yung bentahan natin. 10 pesos pa din. So yan guys yung pagpa-pricing ko dito. Gaya ng sa mismo. Magkano na guys yan sa iba? 25, 22, 20 lang sa atin. Ang mga mismo na soft drinks. Halos nasa 4 point something lang yung ano natin dyan, tubo. Tapos pinapalamig pa natin sa rep, 'di ba? Tapos ito maraming nalilito dito. Maraming nagbabayad sa akin ng 6 sa Magic Sarap. Pero yung Magic ko 5 lang. Binabalik ko yung piso nila kasi okay na ako dun sa tubo na piso. 4 pesos lang kasi guys ang puhunan nito. Sa gyms nga yata nasa 3 point something. Kaya mahigit piso pa din. Or halos piso yung tubo natin. Okay na ako dun. Kesa sa 6 pesos, masyado nang mahal para sa pampalasa. 'Di ba mga kasari? Dati nga tagte-3 lang to. So, ayun, gaya dito sa mga sinigang mix na 22 grams, 18 lang po yan sa akin. Ayan, mga ganito. 18 lang yan sa akin. Sa labas, sa ibang tindahan, 20. Kasi, depende pa rin po yan sa ating napamimilhan. Yan, sa ahente na ating nabibilhan. Depende din sa paghahanap natin ng mga murang paninda. So, patong ko lang dyan, magkano lang guys. Pero, okay na ako sa 2. Sa 3, sa piso, ganon. Basta mabilis nating mapaubos yung paninda. Yun lang guys. Yun yung share ko sa inyo kung paano ko magpatubo. Sa mga ano naman, sa mga sigarilyo, SRP lang po tayo dyan. Kaya kung makukompute nyo, maliit lang po talaga yung tubo natin dyan. Tapos sa mga biskwit, ang technique ko naman dyan sa pagpapricing, kapag ang puhunan ng isang balot ay 60 plus, 8 na yung bentahan. Kapag ang puhunan ng biskwit ay nasa 70 plus, 9 na yung bentahan nun. Kasi hindi na siya pwede sa 8 pesos. Kasi sentimo na lang yung tutubuin nyo doon. Or ilang piso na lang, hindi na kayo tutubo ng piso sa isang peraso ng biskwit. Sentimo na lang. Kaya, ayun. Yun guys yung ano, kapag ang puhunan naman ng biskwit ay nasa 90 plus, 'di ba? Bentahan na nun 11. Maglalakdaw lang kayo ng isang numero, ganun guys. So, sa mga candies naman, 5-4 na ako. Pero kapag yung iba nasa 30 plus yung puhunan, pinipiso isa ko pa rin. So, ganun guys yung pagpapricing ko dito sa Sari-Sari Store. Ganun yung pagpapatubo ko at kung ilang porsyento. Sana guys nagustuhan nyo yung ating vlog for today. And yung mga ano ko guys, yan habol ko lang. Yung mga shampoo ko ay tag 7 pesos maliban sa ating Head and Shoulders. So magkano lang, compute nyo guys, nasa 5 point something yung puhunan, 7 yung ating ano, nasa 1 point something lang yung tubo natin sa isang perasong shampoo. So ayun guys, madaming namumurahan sa aking pagpapricing. Siguro yun din yung panghata ko guys ng customer. Kahit nasa medyo loob tayo, may mga galing pa rin sa labas na pumapasok dito para mamili sa aking Sari-Sari Store. So ayun, thank you so much po sa inyong lahat. So yun lang naman guys. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Keep safe na rin po mga kasari.